Ang aswang ng bundok matutom sa isang maliit na nayon na malapit sa talampas ng bundok matutom, matagal nang pinaniniwalaan ng mga tao roon na ang bundok ay tirahan ng mga espiritu at mga engkanto, ngunit mas nakakatakot pa sa lahat. Sinasabing may isang aswang na naninirahan sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Ang aswang na ito ay kilala bilang si Aling Maria, isang matandang babae na dati simpleng mamayan ng nayon. Simula nang namatay ang kanyang asawa at anak, biglang nagbago ang kanyang ugali, hindi na siya lumalabas ng bahay, at kapag may makikita siyang bata o hayop na nag-iisa, agad niyang hinuhuli ito. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang mangamba, lalo na nang maraming mga bata ang nawawala at ang ilang katawan lamang ang natatagpuan, kulang-kulang, parang kinain. Isang gabing madilim, habang ang buong nayon ay tahimik na natutulog, si Mang Lando, isang mangingisda, ay umuwi galing sa dagat. Sa pag-uwi niya, napansin niya na may nakakatakot na sigaw mula sa direksyon ng bundok. Dahil sa kaba, agad niyang tinakbo ang kanyang daan pauwi. Pero habang papalapit siya sa kanyang bahay, nakita niya ang isang dilaw na mata na sumisilip mula sa lilim ng puno ng niyog. Nang tingnan niya ito ng mabuti, nakita niyang ang mga mata ay galing sa isang malaking ibon na may matalas na mga kuko at mahabang dila na tila waring humihigop ng hangin. Nagmadali si Mang Lando na pumasok sa kanyang bahay at doon ipinako ang kanyang mga alahas at pananggalang laban sa masasamang espiritu. Sinabi niya sa kanyang asawa, si Aling Rosa, ang kanyang nakita. Nang marinig ito ni Aling Rosa, agad niyang sinabi, "Yan ang aswang, dapat nating protektahan ang aming mga anak." Sa susunod na araw, ang buong nayon ay nagtipon para pag-usapan ang kanilang problema. Marami ang nagsabi na dapat nilang lumipat ng lugar. Pero isa sa mga matatanda sa nayon, si Tatay Pedro, ay nagsalita, "Hindi tayo dapat tumakas," sabi niya, "dapat nating harapin ang aswang. Mayroon akong plano." Tatay Pedro ay kilala sa kanyang kaalaman sa mga tradisyonal na pamahiin at pananalangin laban sa mga masasamang kaluluwa. Ipinayo niya na sila ay gumawa ng isang malaking apoy sa gitna ng nayon at mag-alay ng bulaklak at tabako. Sinabi rin niya na dapat sundin ng bawat pamilya ang ritual ng pagpupunas ng asin sa paligid ng kanilang mga bahay upang protektahan ang kanilang mga sarili. Gabi-gabi, ang mga tao sa nayon ay nagpupulong sa apoy at nananalangin. Habang tumatagal ang gabi, nararamdaman nila ang isang malamig na hangin na dumadagundong mula sa direksyon ng bundok. Nang mapansin ito ni Tatay Pedro, agad niyang inilabas ang isang espesyal na langis na gawa sa mantika at mga daong banaba, nilagay niya ito sa apoy, at biglang sumiklab ang apoy ng mas liwanag, kasabay ng isang malakas na sigaw mula sa malayo. "Huwag kayong matakot," sigaw ni Tatay Pedro, "ang langis na ito ay para sa kanya." Pagkatapos ng ilang sandali, ang malamig na hangin ay unti-unti nang nawala, at ang gabi ay naging tahimik muli. Kinabukasan, nang ang mga tao ay nagtungo sa bundok upang tingnan kung ano ang nangyari, nakita nila ang isang malaking butas sa lupa sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Sa loob ng butas, wala nang anumang bakas ng aswang, lamang ang mga labi ng mga bagay na dating kinain nito. Mula noon, ang nayon ay hindi na binisita ng aswang, ngunit ang kwento ni Aling Maria ay patuloy na kinakwentuhan ng mga tao bilang paalala na ang kasamaan ay maaaring magmula sa mga taong nasugatan ng buhay, at ang katapangan at pananampalataya ay maaaring protektahan ng isang komunidad mula sa anumang panganib. Aral, ang kwentong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pananampalataya sa harap ng mga hamon. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na ang mga taong nasugatan o naligaw sa landas ay maaaring maging sanhi ng kasamaan, ngunit posible pa ring baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa. Maraming salamat sa pakikinig sa aking munting YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel,
At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa bawat kwento ko.